Hi there! This is Carol and welcome back again to my YouTube channel. It's a new day, new video at bagong kaalaman na naman na matututunan nyo sa video na ito. And for today's topic, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa pagbabalanse. Paano nga ba pagbalanse ang isang bank teller? And also, ipapakita ko sa inyo kung paano yung way ko ng pagbabalanse sa araw-araw and bibigyan ko rin kayo ng mga other tips kung paano kayo makakapagbalanse agad. So, if you are an aspiring bank teller, just keep on watching. Since may nag-comment nga sa ating previous video na kung pwede daw ay maipakita ko yung day-to-day balancing ko magmula morning hanggang end of shift, kaya naisipan kong gumawa ng ganitong video. But unfortunately guys, hindi ko maipapakita mismo yung actual na pagbabalanse ko and also yung system na ginagamit namin kung paano kami nakakapagbalanse everyday. Don't you worry guys, kasi gumawa ko ng similar doon sa system namin kung paano kami nagbabalanse. Para lang naman din siyang calculator, so ginawa ko siya sa Excel. Na kung saan kapag nag-encode lang ako ay automatic na magko-compute na yung pera na meron ako sa aking kaha. Sa pagbabalanse naman kasi guys ay walang mali o tamang paraan kung paano kayo magbabalanse. Nakadepende naman yon sa bank teller kung paano yung comfortable way or easiest way para sa kanya kung paano siya makakapagbalanse agad. Sa morning ay nagge-generate tayo ng reading kung saan ayun yung magiging basis syempre ng ating checker na tayo ay nagsimula sa zero. Nagre-request ang ating mga bank teller ng mga initial cash sa loob ng vault para yun yung magiging start nilang money doon sa kanilang mga kaha. And also aside doon sa mga nire-request nating pera, ay meron ding minibigay sa atin na tinatawag na cash box na kung saan nandoon yung mga loose na mga bills and coins natin. Ginagamit kasi natin ito para if in case na magsusukli tayo, yun ipang susukli natin. And also kapag may mga withdrawal transaction or encashment na transaction ay makakapaglabas tayo ng pera. Kaya meron tayong mga initial cash na request sa morning. Once na na-approve na yon ng ating mga checker or ng ating mga officer, re-reflect na ang mga yon sa ating reading. So, nagmula tayo sa zero. Ngayon, once na nag-request tayo, ay magkakargahan ng ating mga reading. Kung magkano yung na-request natin and in-approve ni officer, yun yung magre-reflect sa ating mga reading. If in case na tayo ay naka-receive na ng ating mga transactions, either deposit, withdrawal, encashment, check deposit, ay magre-reflect ang lahat ng yon sa ating mga reading. And once na cut off na, ay kailangan nating mag-balance. So, katulad ng sinabi ko sa mga other videos ko, na mas maganda na nagka-cut off balancing tayo para na monitor natin kung anong oras ba tayo na-disbalance if ever man na tayo ay madi-disbalance. Pero syempre nga as a bank teller, katulad ng sinabi ko din before na walang room para sa atin na magkamali. Either shortage man yan and overage ay hindi pwede sa ating mga bank teller. At the end of the day ay kailangang zero tayo sa ating mga reading. Papakita ko sa inyo, ito na nga, ang parang similar kung paano ako magbalanse sa araw-araw. So, I have here the Excel, kung makikita ninyo. Sa pinakataas, makikita nyo yung denomination. Then, once na nag-encode ako dyan ng pieces, ay automatic na magko-compute siya. So, if ever na nag-request ako ng 100, isang bundle, once na nag-request ako ng isang bundle, ay equivalent siya ng 100 pieces. So, ang 100 pieces natin for 1,000 is 100,000. So, ayan, automatic siya magko-compute hanggang sa pinakababa. Once na nag-encode tayo ng mga number of pieces dyan at na-compute niya, ay automatic na magko-compute yung pinaka-total niyan. Then, pwede natin siyang i-compare doon sa ating mga reading. Para makapag-balance ka, syempre kailangan mo munang mag-generate ng actual reading mo
sa mismong oras na ikaw ay magbabalanse para tutugma yung laman ng kaha mo or laman ng cash mo o laman ng reading mo sa mismong actual cash mo. Etong Excel na ipinapakita ko sa inyo is parang ganyan lang din naman yung system namin. Actually, itong Excel na ginawa ko na yan, if in case na offline kami, yun yung ginagamit ko para makapagbalanse ako. Ini-encode ko lang dyan yung number of pieces na meron ako sa mismong kaha ko. So, kapag nailagay ko na lahat ng mga pieces at nag-create na siya ng pinaka-total, kino-compare ko na siya doon sa aking reading. So, doon ko nasasabi na ako nga ay balanse sa mismong cut-off na yon. Pero since sinabi ko nga sa inyo before na ang mga centavos ay hindi na masyadong pinapansin ng ating mga kliyente, minsan ay iniiwan na lang nila yan sa mga table, pero ako ay ini-insist ko talaga na kunin nila yung centavos na yon. Kasi hindi nga tayo pwedeng ma-over. Pero if in case na walang-wala talaga tayong choice, kasi wala tayong panukli dahil wala tayong mga 1 centavo sa ating mga kaha, ay pwede natin siyang itara. Ang sinasabing pagtatara is sa isang notepad or kahit sa isang maliit na papel, ay pwede kang maglagay ng 2 column. Yung other portion is the overage and the other portion is the shortage. So, if in case na wala kang panukli doon sa kliyente mo, for example, ay nag-deposit siya ng 25 pesos and 78 centavos. So, kailangan ay may panukli tayo na 22 centavos. In case na wala tayong panukli na 22 centavos at makapagbigay lang tayo sa kliyente ng 20 centavos, ay pwede nating itara as overage yung 2 centavos sa ating papel. In that way, namomonitor natin kung ano yung overage and shortage natin. So, yung papel na yon ay pwede nating maging proof na tayo ay balancing nga talaga. At syempre, hindi naman talaga tayo nakakapagsukle ng mga 1 centavo dahil napakabihira lang talaga ng cents na yan. At kung makikita nyo dun sa Excel na ginawa ko, ay meron tayo sa pinakataas na yung mga bundle na nire-request. Bundle and coins. And then sa pinakababa is yung cash na laman ng ating mga cash box. So, nakaseparate siya. Doon natin ilalagay sa pinakataas yung mga re-return natin sa loob ng ating mga vault. Yung pagko-close balancing ay may mga na-receive pa tayong mga cash bundles, ay doon natin ilalagay siya sa upper portion. I am not familiar guys kung parang same lang din ba sa ibang bank yung way ng kanilang system kung paano sila nagpa-balancing. Pero I think pwede nyo naman din itong maging guide para at least ay alam nyo or magkaroon kayo ng idea kung paano mag-balance ang isang bank teller. And sa pinakababang portion ay ayun nga yung mga loose cents natin and mga loose bills natin na pwedeng maging initial cash pa ulit sa susunod na araw. And just to inform you guys na yung cash box, for example, yung cash box na na-receive mo this day ay hindi yun yung magiging cash box mo sa susunod na mga araw. So, miikot ang ating mga cash box dahil isa din yun sa way natin para na monitor natin na talagang balance ang ating mga cash box sa araw-araw. Kasi once na na-receive natin ng ating mga cash box sa morning, ay binibilang mo ito. And also, bago i-return yung mga cash box sa loob ng vault, ay binibilang din dapat ng kako-teller mo yung laman ng cash box na yon. Na make sure na ito ay balance talaga. Lagi nyo rin i-check yung mga cash bundles ninyo. Kasi minsan, nagkakaroon tayo ng mga insertion na tinatawag. Ano nga bang insertion? So, for example, sa isang bundle ng 50s, ay nakapag-insert tayo ng 20 pesos. Dahil nga medyo similar yung kulay niya, ay hindi natin na mamalayan minsan na nakakapag-insert tayo ng ibang bills doon sa isang bundle. So, ang tendency ay madidisbalance talaga tayo. Na-experience ko na yan before na nakapag-insert ako ng 200 pesos sa isang bundle ng 500. So, ang tendency ay over ako ng 300 pesos kasi nga
hindi siya bumalanse dahil naisuksok ko yung 200 pesos doon sa isang bundle ng 500. So, supposed to be ang nangyari is 99 pieces na 500 at isang 200 yung nasa isang bundle. So, nalaman na lang namin nung iniran na ng mga custodian namin yung nireturn kong cash doon sa vault. I-make sure din natin na kailangan pinipiece count din natin siya bago natin siya i-bundle para at least ma-secure natin na wala tayong mga insertions sa mga bundles natin. Ang key lang naman talaga sa ating pagbabalanse ay double check mo talaga lahat ng transactions mo. Once na na-double check mo na siya at komportable ka na okay na lahat, ay ma-assure mo na talagang may peace of mind ka na balance at walang problema sa buong araw mo. And for your information din guys, na hindi lang cash ang ating binabalanse. Binabalanse din natin, syempre, kailangan tally yung mga amount ng cheque natin versus doon sa ating mga reading. So, yung amount ng mga cheque na nare-receive natin ay kailangan kino-compute mo din yan para at least tugmang-tugma siya doon sa ating mga reading. Also, binabalanse din yung mga nare-receive nating documents. Kailangan lahat ng deposit, withdrawal, encashment, check, deposit, ay binibilang mo din at itinutugma mo siya doon sa quantity ng mga na-receive mong transactions doon sa ating mga reading. Kasi may mga tendency na, for example, yung withdrawal slip na dadala ng kliyente, it's a big no-no dapat. Kasi dapat lahat ng transaction or ng transaction slips natin ay nasa end dapat ng bangko. Paano nga ba pag nadala talaga ng kliyente yung slip na yon? Kailangan mo silang kulitin para bumalik sila sa bangko at makuha mo yung transaction slip na yon. So, napaka-hassle kapag kaganon. So, I hope na may mga natutunan kayo sa video na ito about balancing at nagkaroon kayo ng idea kung paano tumatakbong pagbabalanse ng isang bank teller. And para sa mga new hires natin na nag-observe pa lang at wala pa talaga sa operations, or yung iba naman ay nag-uumpisa pa lang sa operations ng mga cash deposit, ay huwag kayong matakot. Feel free to ask questions or clarifications sa ating mga ka-coworkers. Since nagsisimula pa nga lang tayo, ay okay lang yan na magtanong tayo ng magtanong. Walang mali sa pagtatanong. As long as ginagawa mo ng tama yung trabaho mo. And also, pwede rin naman kayong mag-ask sa kanila kung paano yung way nila ng pagbabalanse para at least matulungan din nila kayo. So, I hope nga na marami kayong natutunan sa video na ito. So, until to the next vlog guys, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bells for more updates and more videos. So, if you have other topic na gusto nyo pang i-discuss ko about bank teller or mga about bank transactions, I feel free to comment down below lang. So, until to the next vlog, guys. Bye-bye!